po sa ating lahat. Ito po ay ang pag-alaala sa paghirap ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naniwala ba tayo na habang ang Panginoon Jesus ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo ay ikaw at ako ay nasa isip niya. Amen. Ang huling wika ng Panginoong Jesus nung siya ay nasa gitna ng matinding sakit, paghihirap, ay matatagpuan dito sa Lucas 23 verse 46 na sinasabi, Ama, sa kamay mo ay pinagtagubilin ko ang aking spirito. Into your hands, Father, into your hands I commit my spirit. Ang huling wika ng Panginoong Jesus bago tuluyan siyang nalagutan ng hininga sa sobrang sakit, paghihirap, at sakripisyo sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Na binayaran niya, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. At sabi doon, Father, into your hands I commit my spirit. Naniwala ako sa apat na lessons na ating pag-aralan ngayon. Ito ay, una ay sonship. Ito ay pagiging anak. Bukas natin sa salitang Father, sa gitna ng paghihirap na naranasan ng Panginoong Yesus, siya ay tumawag sa Ama. Andun, makikita natin na ang tiyak na sigurado at safe ng Panginoong Yesus nung siya ay tumawag sa Ama. At hinanap niya ang kalinga ng Panginoong Yesus, ang pagkalinga ng Ama. Kagaya sa ating mga tao ay salip na tayo ay lumapit at tumawag sa Ama. Minsan ay ginagawa natin ay kung saan-saan po tayo lumalapit. Na dapat sa Ama lang tayo lalapit at hindi sa anumang mga bagay pa, hindi sa mga ibang tao na sa halip tayo ay ibubos na lumakas ay tayo ay binabagsak kung pag sa tao tayo lumapit. Amen. Minsan ba sa halip na sa Ama tayo, sa Panginoon tayo lumapit ay minsan ay luuna pa natin na buksan ang cellphone. Nakita natin na ang salita ng Diyos na dapat nating lalapitan ay salip na cellphone. Sabi nga dito sa mga salita ng karamihan na sabi niya, somebody say it like this, we run to the phone instead of throne. Sonship, relationship comes protection, comes provision. Sonship, relationship comes the gift of prayer that only comes from our relationship with our Father. Ang pangalawang lesson na ating matunghayan ngayon ay ang tinatawag na sovereignty. Na ang relation natin sa Ama, na alam natin na alam ng Panginoon Jesus na ang Ama lamang ang pinakataas-taasang kapangyarihan. Ang anuman ang naramdaman, anumang hirap, sakit na kanyang dinadanas ay patuloy siya sa Ama lamang lumalapit. Sabi nga dito, Ama, sa kamay mo, into your hands. Pagkilala sa pinakakapangyarihang kamay na kahawak ng mga bagay sa ating buhay. Maging ang Panginoon Jesus man ay pinagtitiwala sa kamay ng Ama. Dahil there is safety because your hands are sovereign. Makapangyarihan sa lahat. We believe tayo ay confident dahil sa tamang kamay ng Ama na siyang umawag sa atin. Sabi nga sa John
John 10:9. No one can pluck them out of my hand. He is sovereign and He is in control. Sa isang awit na He's got the whole world in His hands. That includes you and includes me. Ang pangatlong lesson dito ay surrender. Ang pagsuko sa Ama. Ama, sa kamay mo, tinagubilin ko. I commit. Nangangahulugan, buo, fully, in trust. He surrendering His life. Fully committing to the will of Father. Sa atin, matuto tayo lagi ibigay ng buwang ating buhay. Father, into your hands, I commit my marriage. Father, into my hands, I commit my singleness. Father, into your hands, I commit my career. Father, into my hands, into your hands, I commit my business, my financial pursuits. Into your hands, I surrendering my will in exchange for yours. May isang hymns o awitin na nung ako ay nasa probinsya pa, ako ay nakakalayahan doon sa camp. At tuwing pagkatapos ng pastor na magsalita, ay meron paanyaya tungkol sa pagtanggap. At itong awit na ito ay tunay na tungkol sa pagsuko na sinasabi doon. Aking kakantin, all to thee, my blessed Savior, I surrender all. Talagang, nung una ko narinig ito at saka talagang naramdaman ko na kailangan ko na isuko ang aking buhay, ang aking mga ano man ang sa aking buhay dahil ang Panginoon ang siyang may hawak lamang. Ito ay nagtuturo lang. Bawat sa atin ay matuto tayong mag-surrender sa Panginoon ng ating buhay. Pangapat na lessons na ating matutunghayan ngayon ay yung tungkol sa salvation. Una ay, Father, into your hands, I commit my spirit. Sinabi ito ng Panginoong Yesus bago nalabutan ng hininga. Ang kanyang espiritu ay buhay kasama ng Panginoon. Ito ay isang pag-asa, pangako, na alam natin ang Panginoong Yesus ay namatay, nilibig at muling nabuhay mula sa kamatayan. Ikaw at ako ay may mabuting balita. 3 days later, something amazing happened. The good news about the Christian faith is Jesus Christ was engraved for 3 days. Sabi nga ng isang preacher na 3 days, early Sunday morning, he rose. He got up. The resurrection of Jesus Christ bring us salvation. So, let us celebrate that together. Thank you.